Yan, eh, moment of silence. Hmm. Ah, well, kaya may moment of silence kasi meron tayong classmate na Nauna na. nauna na sa dulo, Hmm. which is si Jojo. Hindi ko alam kung nabanggit na natin siya sa podcast, pero isa siya sa mga makopals na Hmm. tropa namin nung computer shop era days pa, Hmm. which is talagang dekada rin namin naging tropa 'to si Jojo, Hmm. na parang isa sa mga una kong nakilala yun din sa computer shop, mga Hmm. utoy-utoy pa kami. So ayun, parang nag-dedicate na lang tayo ng Para kay Jojo. para kay Jojo. Hindi siyempre hindi naman kilala ng ibang classmates natin si Oo, Jojo, pero bibigyan pa rin dun sa namin mga ng classmates natin na nakikinig, hmm. especially sa Macopals, so Hmm. big shout out na rin sa inyo. Hmm. Hindi na parang ito yung ilang beses na, "Oh, tara reunion Mhm, naman Macopal, second floor boys," mga mm. ganyan-ganyan. Tapos Ang parang pangit lang na ang sama lang na yun nga yung parang usapan natin sa GC na, puta, ito pa pala yung magiging reunion natin. Hayop, which eh, is 'no? hindi magandang reunion, Oo. 'di ba? Ngayon hindi naman natin siyempre, hindi na para i-down natin hindi naman goal Mm, natin i-down yung episode na 'to, pero gusto kasi namin bigyan ng magandang kasi ang gaganda ng memories oo, natin nung sa second floor tayo. oo. So, parang Naging maganda rin with Jojo kasama nung hmm, time na yun. tangina simple lang rin kasi si Jojo 'pag bumalo si Mm, Jojo ng mga yung alam mong ang, ang distinct rin ng tawa kasi ni Jojo yung mm. hindi ko kayang gayahin, kaya mo bang gayahin yung Hindi ko rin kayang gayahin lalo yung ni Jojo, eh. parang pahigop na Oo, ewan yung tawa niya. Pero yun nga ano, si Jojo kasi siguro konting i-paint lang natin yung picture ng buhay natin nung mm. buhay Pembo, Ah, batang Pembo, dun sa second floor, second Eco floor Max. specifically. Yung time kasi natin, kasi 'di ba uso pa yung computer shop, ganun Mm, rin, related pa rin naman sa RO4. oo, Time na uso pa ang computer shop at sa mga parang sa tingin ko naman bawat bayan may kanya-kanyang computer shop yan, eh. Kunwari ah, sa Pateros may The Room, gano'n. War Sa Gods. Wargad, sa Pateros rin. Medyo marami sa Pateros pero Mm, ang nag-stick kasi sa akin yung The Room. Ngayon dito naman sa Pembo, parang second floor yung isa sa mga tanyag oo. na Lalo kung usapang MU hmm, kasi dayuhin talaga yan, eh. oo, yung sa mga classmates natin na naglaro ng MU. MU talaga yung computer shop na yun, eh, 'no? Mm, Kasi yung owner, eh, banggitin mo na si Mickey si Philim, Mickey Plim, yan, oo. si Mickey Ito Philim. pa nga ang parang special nugget Hmm. kung bakit naging malakas sa PK si Mickey Plim, gawa Hmm. rin ni Jojo. Oo. Kasi sa MU may combo yung BK. Hmm. So 1, 2, 3 yun. Usually Hmm. ikaw na-number kung saan mo Hmm. ilalagay yung skill, eh. Hmm. Eh, si Jojo kaliwete. Oo. Eh, ang noon, lalo nung mga unang version ng MU kasi 'di Hmm. ba ang MU may HP, may mana. Hmm. Tas yung unang version is wala pa nung parang SD na parang for armor ng life mo Hmm. na mababasag muna bago mabawasan yung HP mo. Hmm. HP lang talaga yung meron nun. So, Parang may armor pa? no nung mga newer versions, so Oo. yung old school na kung saan sila Jojo nga yung main pilot ni Mickey Plim. Hmm. Kaya Mickey Plim kasi Mickey Pilim, Hmm. Mike Pilim yung pangalan ni Oo. Kuya Mike, eh, yung owner ng Ecomax Hmm. second floor. Ecomax nga pala Ecomax pangalan nun, yung oo totoong nga. pangalan niya. Oo. Tapos ayun nga, eh, 'pag duel or PK tipiran ng PATS, eh. Hmm. Since kaliwete siya, kontrolado niya yung kaliwang kamay niya, hindi Oo. siya yung mapapa-Q-Q-Q ng mabilis Oo. kasi kabado yung kamay. Oo. Tas swabe lang siya Hmm. mag-combo Oo, kaya napapanood ko yun tuwing ano, ganun lang siya parang hindi napakalmado. kabado yung kaliwang kamay niya dahil nga kaliwete siya. At the same time magaling mag-drawing si Jojo. Hmm. So, kaya siya naging parang the best pilot ever ni Mickey Plim Oo talaga. nga, best Siya pilot ang ano ever. talaga nun, Siya lagi talaga, siya eh, 'no? talaga ang naging isa sa mga main na pilot nun. Tapos parang ang Tsaka alam talagang 'pag PK siya ang nakahawak talaga 'pag trash talk sila Eloy, ayun nga, sila tapos yun, Jerome. tama ba ako? Ay i-share ko na lang rin, kasi parang pinupuntahan siya nung mga nakakalaban niya dati Oo, ta's malalaman ini-scout nila bata na pala si yung Jojo kaaway, pala yung nagkokontrol bata dun na sa maliit lang. character. Parang ano, parang si Noob Master 69, parang ganun Mm. yung dating na pupuntahan ng Oo, adult ta's oo. malalaman nila na si Jojo lang pala yung Kalaban ano, nila na ang kalaban. galing-galing makipag-duel. Nung ano, sorry medyo bababa lang ng onti.
nung nalaman ko kasing age ni Jojo, 33. Relatively, mas bata pa talaga siya. Tangina, ano, 30 Isang plus taon na rin lang ang tayo gap eh. namin. Oo, tas 33 siya, di ba? Bata pa talaga. Oo. Pero, sa isip ko kasi, ang naiwang sa akin memory kasi, si Jojo second floor. Hindi siya 33 years old. Oo, bata Siya pa sa talaga isip yun, ko oo. talaga. Na, yun nga, tulad nga ng sabi ko sa GC, parang si Jojo pa naman yung bunso-bunso Bunso-bunso. sa second floor dati. Tapos, siya pang, parang Nauna. Sama. Fresh Sama pa yung talaga. halos fresh pa yung memory na, kasi ano yan eh, ang trio niyan talaga nang nagpunta sila sa shop. Kasi magpipinsan yan. Magkapatid muna si Ngayon Koyang. ko na nga lang, sorry, ngayon ko lang naalala na pinsan nga pala nila si Mati. Mati, Oo. magkapatid si Koyang, si Jason, tsaka si Jojo. Si Koyang tawag natin kay Jason eh. Dahil Kasi Koya. Jojo. Dahil kuya siya ni Jojo. Si Koya. Tapos si Mati. So, trio yan sila. Hanggang sa nasingit ako sa grupo nila na bukod sa pag-computer namin, pag wala na kaming time, mag-uulo lang kami sa labas, uululin namin si Awing, igaganon namin siya sa paa, sisitahin kami nung ni General sa taas, paalisin kami kasi ang kukulit na namin doon sa terrace. Tapos RC sa hapon. Hi, RC, no? Araw-araw halos pag uwi ng school, diretso doon. Sila na yung bagong kaklase ko naman ng buong araw. Hanggang umuwi ulit ng gabi. At saka kung ipipinta ko nga, tulad uli ng sabi ko doon sa GC natin na naging tahanan natin lahat yun. Oo, naging bahay natin, second bahay natin yung second floor nun. Lahat ng takas sa bahay, lahat ng napapagalitan sa bahay. Parang escape yung in a good way sa tingin ko yung ano. Kasi hindi lang tayo puro computer dun eh. Kasi nga parang may mga late nights nun na walang internet. Pero nandun pa rin tayo, tapos kwentuhan lang, gano'n. Oo, tambay lang. Diba? Yun naman usually yung unang aya nun eh. Lalo nung nagtatrabaho na ako. Ang ayaan na lang, tara, tambay sa shop. Hindi na main yung laro eh. Secondary na lang yun. Ang main is magkwentuhan, tambay. May time pa nga, di ba, nung nasa Laguna ka, nasa Iloilo, si Mami ata. Oo, tas ikaw lang. Natira. Tapos yung pera ko nilang pang taxi sa gabi. Ito si Eloy naman to. Hindi, karang ulul lang to si Eloy, pero mabait to eh. Siya, Hulul sinama yung isang bumasag doon sa GC, napakagago talaga. Tawag dito. Sinama niya ako sa rasyon nila ng pagkain. Tatambay ako doon ng madaling araw hanggang tanghali. Para lang may matambayan ako kasi wala akong kasama sa bahay. Tapos yun, may rasyon silang tanghalian. Sasama niya ako. Kakain na rin ako doon. So yung tanghalian ko sa shop, gabihan ko yung extra pera. Kaya talagang totoong pangalawang bahay na yung computer shop. Hindi dahil doon sa actual na computer shop, dahil doon sa mga kasama mo sa bahay. Hindi siya, wala akong pakialam kung cheesy pakinggan. Pero yun nga, lalo na ikaw, naging pamilya talaga eh. Oo. Na natin yung mga characters ng second floor. Ang pinaka-kuya talaga, nakikita kong leader, syempre, si Eloy talaga. Kasi bukod siya yung nagko-control ng computer shop talaga. Kasi dahil parang bantay siya eh. Bantay siya eh. Si Eloy. Tapos, ang partner in crime niya, si Jerome. Yung dalawang yan ang pinuno nga ang tawag sa kanya. Si Pinuno. Si Jerome, kung gusto nyong imaginein, tignan, i-search nyo na lang si Skinny Pete. Ganun yung datingan. All-American Rejects. Si vocalist na All-American. Yan yung datingan ni Long. Pero kaya Long, kasi long hair long siya hair, talaga. Ang buhok niya. Nagpagupit nga yun, pero long hair pa rin eh. Yung tawag sa kanya. Na, isa pa sa mga main characters ko na main character ko lang. Kayo, syempre, si Jojo and Mati. Kasi para sa akin, Koya. Si Koyang kasi, sa ako, perspective ko lang si Koyang parang, alam mo yung sa mga anime na silent na kuya? Parang Itachi. Parang Itachi na hindi naman laging nagsasalita, gano'n. Si Jojo pero at yun si nga, Mati. siguro sa perspective mo, kasi pag kami talaga magkakasama, yun, talagang nagsimula kaming batang ululan talaga. Kasi yun nga, nagulat pa sila kasi may time na years na hindi ako pumunta doon. So may pagbalik ko high school, tumangkad na ako. Layan mo ng uto eh. Sino pa ba mga main character? Sila Pangs. Si Pangs. Mga pangon na. Ang nakikita ko na, yung mga yung Pangon brothers, ang kukulit naman. Si Pangon ang potty mouth talaga yun, yung ayop na yun. Palamura talaga yun eh. Putang ina, ganun talaga. Kala mo kay Dali ng Buhay. Yun ang asar ko dyan kay Pangs eh.
bumili akong 3 hours na time code. So, sinabi niya, labo pala ang tawag sa akin doon. Kaya if ever, hopefully, magkaroon ng podcast na nandito lahat ng Makopals. Bo, yan tawag sa Bo. Ganon, kasi short for labo. Dahil nga nakasalamin ako. Pagkabili ko ng 3 hours na time code, Bo, akin na lang yan. Tinginingi agad yung kabibili ko ng 3 hours. Takita parang kaidali ng buhay, ha? May spit tape pa sa background. Inakabibili ko lang ng time ko, hiningi mo. Hanip ka pang parang napakadali ng buhay. Si Grahams, eh. Tawag sa yun pa pala. Kasi, may tatay pa. May tatay at nanay pa yung computer shop na yun. Si Mickey Piling nga, tsaka si Mike. Si Beho. Beho tawag na. Si Beho. Kasi ate. Anong pang pangalan niya? Kasi ate lang ang tawag natin sa kanya. Ano ang pangalan ni ate? Pero anyway, basta si ate na lang. Si Mama Elf na lang kasi yung character niya. Yung Josephine. Ayan, Josephine. Kasi siya yung tumawag na Graham, di ba? Anong pangalan mo? Tinatawag niya. Ang actual name or in-game name ni Fangs, either Fangs or Greyhounds. Tapos, syempre, Greyhounds, gano'n lang naririnig niyang tawag kay Fangs. Metal, di ba? Napaka-angas, Greyhounds. Tapos tinawag ni ate. Tapos, ayun nga, syempre, yun lang yung naririnig doon na tawagan. So, si ate kasi mahilig magpabili ng C2. Itong pangalan na ito? Greyhounds. Ibili mo ako ng C2. Putang tinawag na Greyhounds. Pinalambot, eh. Yung metal naging malambot na Greyhounds. Naging dessert, eh. Ayun. Ayun si ate ako nito. Hilig magpabili ng C2 green. Laging C2 green yun. No? Kasagsagan ng C2 noon. Noong time na yun. Hilig niya sa C2 green. Talaga, sa second floor or kahit saan computer shop sa tingin ko parang mga UTI diet talaga dyan eh. UTI talaga. Soft drinks, Pancit Canton. Talaga yung go-to eh. Silog kasi, mahal na yun eh. Medyo big time na. Si Marvin na yan pag magpapachik silog. Pachik silog ka naman. Isa pa sa main characters na sa tingin, ako sa perspective ko, yung Ibrahim Brothers. Ibrahim ba sila? Ibrahim pa, yeah. Ibrahim! Alex si Alex. Mga rin yan, silent. Mga ink-type yan eh. Tingin ka dyan. Hindi, isang strength type, isang ink-type kasi makakulit si Alex eh. Si Alex, matalino yun eh, na Dota player. Magaling yun din si Alex ng Dota eh. Ang dami rin kasi. Yung mga, yung kamukha ni, nakikita ko lagi si Apex sa kanya. Si Daniel ba? Matangkad? Si Tangkad. Si Daniel. Na muntik na magpagawa ng half court sa Panoy kasi yung gano'n. Muntik na magpagawa ng half court sa computer shop dahil kay Daniel. Kasi nagle-lay up siya doon. Puta, bumagok. Yun pala yung nangisay siya. Yun, nasa loob ako eh. Nasa-computer ako. Bang! Sobrang lakas. As in, naramdaman mo sa sahig yung hampas niya. Tapos, alam mo, may sabog lang ni Tekis yung pala. May sumabog na ulo pala. Boy siya, sorry. Nakaligtas siya, naisukan niya kasi yung sitaw. Buong sitaw. Alatang hindi ngumunguya ng gulay. Ayun, di pagkabagok niya nung time na yon, nakatalikod kasi siya eh. Tapos ang nandun sila Koyang sa labas. Tapos inaano pa siya, uy Daniel, tumayo ka na dyan. Kasi maulan pala noon, kaya siya nadulas. Tiles yung labas. So layup siya. Tapos ayun, nakatalikod pa siya nung time na, uy Daniel, ano ka na dyan? Tayo ka na dyan. Tapos pagkaganon ni Koyangs. Nangingisay na. Pagharap niya nangingisay na. Putik. Sakto buti andun si Kenitoy na may parang may background. Medical background. Ayun, minout to mouth siya. Talaga? Oo, inano siya. Tapos inano rin kasi muntik mag-lock yung panga niya eh. Basta ang classic nung ng composition nung mga tao doon. Halo-halo. Teka lang, iniskipan ko yung Pangon Brothers. Kasi sorry. Tsaka si Aweng. Si Aweng, panay naman. Si Lagitik. Hindi. Si Aweng yun. Si ano yun? Sino ba? Si Bako pa pala. Si Bako. Si Bako Mako. So, yan. Sige, na-mention na natin yung Aweng Brothers. Si Aweng, tawag dito. Hindi ko magano rin si Aweng. Rin niya. Nagaganon din siya. Pero mas nag-trademark talaga nun si Bako. Oy, ano yun? Walang away-away. Wala makaway. Parang ganito, yung gagawin, lalagitikin yung kamay. Sabay kukuha na upuan, tapos gagawin sa likod mo.
Oo nga pa. Walang away dyan. Pero yun Upuan. yan eh, yung maalala mo sana. Pero ngayon, tanyag na Seaman seaman na, na si putang ina. Baco, di ba? May ano na, may basta ano na rin siya, Mm. well off na rin to si Mm. Baku. Pero Si JR Salamat. si JR Salamat na seryoso eh. Medyo seryosong tao rin si Baco. Oo, na may kulit din yan, may kulit din pero ganun kasi siya magbiro yung seryoso. Gusto ko diyan. Parang ganun pero nang uungas siya talaga. Ayun nga, Baku Mako eh. Hindi sila magkapatid. Sakto lang kasi Baku lagi yung in-game name ng isa, yung isa Mako. Dahil kay Mako Bex na karakter ata sa Bleach. anime. Sa Bleach ata Hindi ko si lang Mako sure Bex. kung sa Bleach yun. Ayun, si Mako naman inaasar nila laging bopper. Kasi nagbabop, taga-bop. Doon siya natutong kumombo. Sabi ni Ate Matututo ka dyan kumombo eh. Dahil mag 1, 2, 3 ka rin kasi sa controls mo eh. Ano yung... Pero ang kinasikatan ni Mako, ang lakas niyan sa run. Oo nga, may run siya, online pa pala. Brawler siya eh, na POW type ata. So sa mga nakakaalam sa run online, yun, doon siya nag-peak talaga si Mako. So, si Koyang naman RF. RF naman si Koyang. Hindi rin binitawan agad ni Koyang sa RF. Ako naman, sa tingin ko, ang naalala sa akin si Granada Espada. Doon nag-switch eh. Actually, doon lumipat nung naban So, si possibly, Nung naban siya dahil sa one-hit hack. Dahil kay Kulas. Ganda rin ng Granada Espada. Yung tatlo yung karakter mo. No? Kasi kakaiba yun ng time na yun. Isa lang lagi. At saka lagi. ang napaganda ng graphics na nun. Compared sa... Parang ang magpinagandang Gods rin natin. Maliliit lang pero ang ganda ng graphics. May AFK pa. Wala pang Gods War nun. Hindi, ako nga. Pero parang, kasi yung Gods War, medyo 2D yun natin. Tapos yung AFK, medyo bibira pa sa online game. Parang yun, isa sa mga una. Yung sa in-game may AFK na mode. Sa run nga, walang AFK. Grind talaga yun. So, sino nabanggit? Baku. Baku. Si Kadyo din. Ay, oo. Yan naman, ito naman yung mga parang honorable mention. Yung mga... Kasi hindi sila laging nandun eh. Pero naging recurring cast. Si Ellie. Ellie yung isa, di ba? Yan, si Ellie. May isa pa. Ellie Gafford. Pintado? Si Pintas. Yan yung tatlong si parang legend naman na mga OG naman. Bad trip pa sa akin yun. Kadyo Hindi si Pintas. ata eh. Ellie. Kasi may kasama pa yung si Pintas dati. Nakalimutan ko yung pangalan. Parang hapon-hapon. Mga OG MU players din yan. So, nung nandun si Pintas madalas, nandun nga yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. Nagsisisi siya yung Chaos Castle na doon din magaling si Jojo. Tapos, pag nanonood ako sa kanya, magastaw siya maglaro kasi pwede kang malaglag doon eh. Pag mali-mali yung patay mo ng mobs. Kada galaw niya, tatalsik siya na parang malalaglag na. Sasalta ako sa gilid niya, laglag. Mapapagano ng laglag. Kada ang daming beses siya puntik. Sino to? Yung kasama nga ni Pintas na parang hapon yun. Parang daw nagkakamali ng memory. Ganon ako ng galaw sa gilid niya, laglag. Kasi nga mali-mali yung galaw niya. Nalaglag na siya. Tumingin sa akin, ilaglag kita dyan eh. Nainis. Alis ako. Lit-lit. Nakasando ka pa rin. Kasi ang galing school. Ilaglag kita dyan eh. Ang nakakatawa si Kadyo. Jojo! Ang liit kasi na boses. Strength type. Pero ang malaki sa kanya, Aji. Kasi ang bilis na maliit yung boses. Ang liit na boses. Ano nito ni Jojo? Kaya ka Jojo, biligaw ng RC doon. Ang lain tao nun. Parang mga height ni Jimmy Santos yun. Tapos ang boses ang liit. Ang kulit ni Kadyo. Sino ba tong isa pang si No Name? Oo nga, si No Name. Nakalimutan ko yung pangalan ni No Name. Pero yun na kasi yung mga tawag natin sa kanila si No Name. Yan, parang maangas din dating sa akin ni No Name ng bata ko eh. I-mention ko, si Takbong Naruto. Si mga Regidor naman. Yun, si Harvey, tsaka si Herbert. Dalawa ba sila? Si Baba, magkapatid yun, tsaka si Takbong Naruto. Oo nga pala, si Baba. Si Harvey yun. Si Herbert yung kuya niya. Brothers nga pala dun. Puro recruit-recruitan. So, yun, yung mga Regidor naman. Lahat yan halos mga kapitbahayan nila, Angie. Makakilala niya yan. Sila Pangon, mga bisita niya yung ibang mga kapatid niya mas bata. Batch naman nila. Mga bisita nila dun. Anong pangalan niya? Harvey? Si Baba. Sino ba? Si Harvey. May tawag sa kanya eh.
Oo nga, nakalimutan ko na yung Anyway, tawag kaya. pero ang ano naman niya, gaya online. Ay, Ayan, gaya online naman siya. Eh, kanya-kanyang ano eh, no? Laro. Si Woot, si Woo. Ay, si Woot Woot. Si Woot. Di ko na rin alam bakit Woot ang una niyang tinawag sa kanya. Si Woo. Pag, yun, yung ano namin, recurring joke namin ni Jojo, pag ganun. Woo. Kasi parang ini-intense na namin tawag kay Woot. Kasi yung tao, naalala ko kasi tao, yung biglang gagano si Jojo, biglang pipiglas yung tao eh. Masayang i-reminisce. Yun na lang gusto ko mag-focus sa reminiscing part. Pero pag, yun nga, naalala ko yung mga jokes na nakakalungkot eh. Napakabigla. Sobrang napakabigla nung nangyari. Ang sipag pa niyang bumati ni Jojo ng birthday. Talaga. Yearly yan. Doon ko pag binabacktrack ko, yearly, lagi may bati si Jojo eh. So, mabalik tayo sa mga nagko-compose sa Macopals. Si Marvin. Si Deng. Si Deng. Ang mga nagpapalayaw nito, mostly sila. Si Eloy. Huwag niyo akong i-cancel. Si Marvin yan. Pero mo na-explain ko ba't Deng? Ba't Deng? Na pinang-show ang DSA ni Kuya Mike sa marketplace. Tapos, sino ba yung isang babanggitin ko? Si Marvin. Si Aldea. Si Aldea. Si Aldea. Wala si Aldea. Si Aldea. Si Once yun. Siya yung pinagkukwentuhan naming Once kasi 11 yung daliri. Thumbs up. Si 3 thumbs up. May isa pa dito. Pero magkano na lang, ay sayang, hindi natin sila makakasabay kasi ngayon sila pupunta eh. Friday. May picture sana na parang i-post natin dito. Pero kung mag-picture sila, hingin na lang tayong copy. Okay, sige. Kaya mag-chat ako. Okay, na sige, mag-picture sila. Dami pa eh. Teka lang Sige. Pero yung para sa akin yun kasi, marami pa, pero yun yung mga, ako na lang kasi ako ang medyo outsider doon eh. At sa sayo, hanggang sa hinatak na kita doon. Nakasama ka na rin doon maglaro. Pinaka-pick natin na lahat tayo magkakalaro, God's War eh. Dota. God's War. God's War. Yun talagang collaboration na talaga. Kasi nagkaroon best guild ever. Ay, si Jet pala. Si Jet yung babanggitin ko. Si Lag naman ang asar nila kasi laging gago. Putang inang pinakamayaman sa lahat. Si Bogs. Ay, nakalimutan natin. Sorry, Bogs. The money maker. Si Bogs money maker. Ang nag-iisang may third eye. Habang bumibili na ng pandesal. So, kaya nagka-third eye yun. Unting background. Nakasta sila Eli. Malakas talaga manggago. Kasi doon na kami halos natutulog pa. Minsan, nakatulog si Bogs doon. Drinawingan siya ni Eloy ng third eye tsaka whiskers. Tapos minadaling gisingin, uy Bogs, bili ka na ng tinapay natin. Teka lang, mag-ano lang ayos or what. Hindi na, pumunta ka na doon, alis ka na, bili ka na. Alis siya agad, pagpunta niya doon sa tindahan, di wala siya kaalam-alam na naka-whiskers siya, tapos may third eye. Ayun, kaya pinakalala na siyang parang may sapusa. Nakwento na natin si Bogs sa mga previous episodes natin, yung usapang laro. Yung killer. Yung dahil sa si Bogs Kille. Yan. Nabanggit siya yun, si Bogs Kille. Hindi niya nabili yung R. Sa dami niyang pera, yung R ang hindi niya nabili. Yun kasi yung running joke sa kanya, parang walang money is not an issue kay Bogs. Tas mga honorable mention si ito kasi natatawa ako dito, nakalimutan ko, kilala mo si Thirsty? Yun, si Thirsty na ako. Hindi, yun, Elias! Sasabihin ko pa lang, yung Elias. honorable mention, yung Dota Boys talaga. Dota Boys. Kasi dalawa, nahati sa dalawa yung shop eh. Dito, madalas kami yung mga online games. Sa kabila, puro Dota. Talagang as in 5v5 doon, araw-araw. Tingin niya, kasi nata-thirsty ako. Yung mga RC kasi, nati-thirsty ako eh. Siya kakaibang mag-build yun. Tingin ko talaga sa taong yung matalino. Matalino talaga. Parang si Delo naman yung dating yan. Squatter House, yung MC. Pero darating yan, galing pang, hindi ko alam kung galing construction. Kasi may pintura-pintura pa siya. Ganun. Pero ayun nga, napaka-uncharacter-like na talino yung mag-Dota. Nabanggit na natin sila Long, di ba? Hindi ko nakilala kasi yung may isa ako naalala sa si mga Jeremy. Dota Boys. Ay, si Jeremy, hindi, bantay din dati yan eh. Mahaba yung buhok ng konti. Okay. Sino yun? Isa rin sa mga matagal na nabantay doon sa shop dati si Jeremy. Ay! Yung singkit? Okay. Ang kulit rin ng tawa nun. Puta. So kung may hindi man kami nabanggit, sorry, kasi ang dami nga ng Macopals. Tapos,
kung bakit naman naging Makopals. Mm. Dahil to kay Long na gago. Na nagtatanong si Lag nga ang asar namin kasi minsan magjo-joke kami o may pinag-uusapan kami. Late siya magre-react, mga ganon. Bigla niyang tinanong out of sa lahat para sa kasi sa amin, si Long pa yung tinanong niya na hindi sasagutin ng maayos. Sabi niya, Long, anong section mo nung elementary ka? Parang gano'n. Di ba actual na mga section ng prutas, Mga prutas. tas Makopa. Sabi niya, ako nun, Makopals. Di, parang, nag-isip pa muna si Jet, Makopals. Okay. Tas binalikan niya, hindi ba Makopa yun? Hindi nga, Makopals nga, tingnan mo. Makopal pala yung hindi Makopa. So, yun na. Doon na kami naging section Makopals. Sa second floor. Kasi si Jerome rin kasi, si Long, pag nagjo-joke kasi siya, hindi pa tumatawa. Tsaka hindi pa tumatawa yun. Seryoso siya. Tapos tatawa na lang ng tatawa yun. Pag waiting nga rin niya si... Sa kanya yung tumor eh. Bakit ka mamamatay kung may tumor? Tumor brains ang meron niya. Sa kanya ko nakuha yung joke na yun. Ayun, ano ba to? May gusto lang isingit na isa sa mga natutunan ko kay Jojo. Medyo minor lang naman. Kaya kung maalala mo paano ako mag-password, actually kaka-memory lang. Hindi alam ko. Yung kaka-memory lang nung post mo noon na hindi ko iniwan yung password, magpipisi ka sa bahay, taga kila AJ pa ako. Kaya ganoon ako mag-password kasi pag mag-password reset ka, magbibigay ng random na password. Magulo yun. So gagawin, si Jojo nagturo na tandaan mo na lang yan tapos yan yung gamitin mong password kasi hindi na-hack yan kaysa yung, kunwari, Mac 1, 2, 3, mga ganun. Yun, yung password reset, pwede mo siyang tandaan tapos hindi siya madaling ma-hack kasi nga napaka-random. Random talaga. Numbers yun. Alphanumeric characters eh. So yun, doon ako natutong mag-password ng ganun. Alam ko yun, yung mga password na yun. Tsaka nakikita kong mag-password kasi nauso sa computer shop dati, yung mga password ganyan. Tapos meron yung talagang, yung type lang ganun. Si Jojo, dalawa. Dalawa yung password niya. So hindi mo siya mahuhuli. Kahit pa tumingin ka sa kamay niya, komsatan mo siya. Since dalawang, parang halo nga siyang letter tsaka number, tas sabay niya pang pipitin. Ang bilis pa mag-type ni Jojo. Di ba? Yun yung naalala kay Jojo. Ayun. Dalawang password. Doon ko nakuha sa kanya mag-password. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa. Yun pa rin yung mga password ko. Which is LA. Kala mo, akin mo yung maya ko. Olot. Ayun, Jojo, kung nasaan ka man ngayon, no? Parang alam mo na habang buhay na yung alaala, memorya. Mga naiwan mong memory sa amin. And for sure, syempre, mahal-mahal ka ng Makopals. Yes, kaya nga, sir. Kami, ang tawag dito, nagluluksa sa pagkawala mo. Ipagtabi mo na lang kami, brother, ng RC, dyan sa langit. Pagtabi mo kami ng ulap sa langit. Mula dito sa likod, sama-sama tayo hanggang dulo. Sasamahan natin si Jojo eventually. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Para sa'yo to, Jojo. So take the photographs, it still frames in your mind. Hang it on a shelf in good up and good time. Tattoos of